Hoy, ngayon naman pag-usapan natin ang di ba finally. Di ba? Ilang linggo or sa mid-June nang blinag po namin dito or early June ba na nagkaroon tayo dito ng episode about Vice Ganda na sinabi nga natin na emotionally or mentally disturbed kasi nga naikwento natin doon na meron tayong mga kaibigan, mga sources na nasa ating community na nagkukwento nga sa atin na si Meme Vice Ganda ay regularly may mga kinakausap na mga experts in the field like psychiatrists at pati na mga sa kanyang mga pare na kaibigan, mga doktor na kasi nga after ngayon naging intriga nila ng mga good friends, kumbaga naging anak-anakan din niya sa industriya na sina MC at saka si Lassie. Hindi na sila tinantanan ng mga issue at mga intriga lalo pat as of now hanggang ngayon wala namang nagsasalita na at hindi na nga natin napapanood sa It's Showtime. And finally nga si Meme Vice Ganda ni-reveal niya sa isang interview na panood ko to sa TV Patrol na bahagi nga at inamin niya na nag-undergo sila ng psychiatric treatment, evaluation or services ng kanyang jowa or sweetheart na si Ayon Perez, si Papa. Actually, to be honest po, di ba, at least totoo yung naikwento natin dito, di ba? Dahil talagang very reliable ang ating mga sources at mga common friends nga namin sa industry. And noon pa lang sinabi na bahagi nga daw ng pagkonsulta at pakikipag-usap sa mga ganitong experts in the field, yung issue naman ni Meme Vice Ganda at saka ni Ayon, ang dami daw talaga nilang pinagdadaanan. But the thing, during that time na vlinag po namin yon, nakasentro lang talaga kami doon sa issue, sa usapin, nung friendship nila, yung nangyari sa kanila, at saka naging consequences dito sa mga career nila, pati na sa imahe ni Meme Vice Ganda na talaga namang hindi talaga mapipigilan. Sabi nga niya, magsalita siya sa hindi, laging may sinasabing pangit, hindi paborable or maganda for or against him. Kaya tanggap naman na niya yon. Kaya siguro isa ito sa mga ni-reveal niya ngayon na nakakaapekto sa kanilang samahan ni Ayon at nakakatuwa na for him for them or to admit na meron ng ganun hindi naman big deal yun kasi dito lang naman sa Philippines ginagawang alam mo yon, masyadong nilalagyan, ginagawang mega issue na halimbawa si Don o ako merong nagpakonsulta sa mga experts in the field na may kinalaman sa ating mental health at sa ating emotional maturity, sasabihin na ano na yan, siguro may sayad na yan, may topak na yan, may ganyan. But normal po yan sa isang nabubuhay na tao at isang taong gustong maging marespeto at disente sa sa lipunan na ito na kanyang ginagalawan. Kaya lang, again, bilang kultura nating mga Pinoy, yung laging mas masayang hinahanapan ng negatibo or tinitingnan yung negative more than the positive side, well yan, sabi ko nga, that's the price one has to pay pag nasa ganitong industriya ka. Ako nga, hindi na tinantanan. Pero mo, 2005 pa itong issue ng Ilonggo. Hanggang ngayon, 2025 na, lalo na yung mga bagong nanonood yung subscribers at mga bashers, yung pa rin at ginagawang issue. Ang sakit-sakit kaya po kasi inopera nga yan kasi na-aksidente po yan. Tapos nung inayos, natahiyan, nagkaroon ng biyak, etc. Ayoko nang pauli kasi ang sakit talaga, the experience hindi ko ma-take sa siguro ngayon. Although may mga bagay na inaalok ko, parang ayoko muna kasi una-una matanda na tayo. Kaya bahala na kayo mga basher diyan kung yan lang ang nakikita nyo at hindi yung essence nung sinasabi ko. Essence or relevance ng ating pinag-uusapan dito. So anyway, going back to Meme Vice Ganda. So since inamin niya at kung hanggang kailan to, dahil talaga namang lalo pat na timing sa Pride Month ngayong June, itong pagtapos ng June, itong mga usapin na to, tapos 'di ba, meron pa nga mga ibang bashers na pilit ginagawan sila ng intriga ni Mama Rene Salud at Mother Ricky Reyes dahil nga itong dalawa bilang mga matatawag nating mga icon na rin at mga ano tawag natin dito, mga opinion makers or queens or talagang dito sa sektor ng LGBTQ, may mga tunggalian na mga utak at emosyon
mga lumang mga LGBTQ at mga lumang kabading sa mga bago naman ngayong bading at na medyo gustong painitin dahil nga na timing nga sa Pride Month plus yung usapin pa rin sa SOGI Bill na hanggang ngayon ay hindi pa rin nagagawang batas at ang dami-dami pa rin mga related issues na ikinakabit. So, ang dami at bilang si Meme Vice Ganda ngayon ng parang role model ng mga bagong kabadingan sa henerasyon na ito, with all due respect dito kina Mama Rene at Ricky Reyes na dalawa sa mga very vocal at saka talaga namang since the 70s ay nandiyan na rin at bahagi na rin ng sektor na yan. Syempre iba yung naranasan nila, iba yung panahon nila, iba yung political arena, iba yung political battle, iba yung mga economic struggle nung araw kumpara sa ngayon. Kaya pag may nasasabi na yung dalawa kunwari nagpa-interview at may nababanggit sila at natatanong naman sa kanila yung issue sa ngayon, tapos biglang naikukumpara sa opinion, sa emosyon at damdamin ng isang vice ganda na parang siya ngayon ang nagre-represent ng mga LGBTQ dahil bilang isang icon, pop culture na sikat, superstar, role model, tinitingala ng mga LGBT community at talaga namang tinatawag na, di ba nakita mo, from Mama Rene Salud Mama, tapos naging Mother Ricky, tapos ngayon siya naman si Vice Ganda Meme. So iba nag-i-evolve lang yung mga terminology na ginagamit, pero it refers to, being a mother, being a mapagkalingang nanay or kasama or kaibigan, kapuso, kapamilya, kapatid, etc. So, yung evolution na sinasabi natin na yan at sinasabi din naman nila, na-define na nga yan, depende sa kung ano yung naranasan nila during those times. Kaya nga ako nakikiusap din ako sa mga bagong sibol na mga bading o mga kamiyembro. Kasi yung bading hindi lang naman talaga yan tumutukoy sa mga lalaki. Kasi may mga bading na, mga babaeng bading na yun, na tinatawag ko ano-anong mga terminology from tivoli to lesbian to tomboy, etc., T-bird, blah blah. Bahagi rin sila ng komunidad na to or ng sektor na to na syempre gusto rin magkaroon ng mga karapatan na ini-enjoy ng isang human being. And in general, human being tayong lahat. Diba? So ako, ina-appreciate ko yung wisdom and maturity ni Mama Rene at ni Mother Ricky, kung paano ina-appreciate ko rin naman ang klase ng experience at pag-share ng emosyon niya at ng utak niya ang isang Meme Vice Ganda. So right now nga lang siguro dahil marami pinagdadaanan at sabi ko nga medyo iba yung pressure lalo pat si Vice Ganda ngayon bukod sa pagiging negosyante ay aktibo rin sa ibang bagay, may concert siya with Regine Velasquez, may bago siyang lumabas. Ano nga ba yung kanta nila ni narinig ko yun parang Diva Diva something, yung parang duet song nila na ni-release na nila ni Regine Velasquez. I'm sure sa mga fans nila, pag napanood nyo to, alam mo naman din si Regine Velasquez, di ba siya yung tinuturing na parang Barbara Streisand of the Philippines, na parang icon, or Diana Ross na parang icon din ng mga bakla, dahil babaeng bakla nga din itong si Regine. Tapos magsasama uli sila sa isang malaking show ni Meme Vice. Plus, may mga negosyong pinatatakbo si Meme. And of course, yung It's Showtime na halos araw-araw na talagang napapanood natin. At may mga iba talagang hindi natatanggap or hindi pa nila nakakayang panuurin dahil parang feeling nga nila inaano nga siya, pinaparatangan nga siya na ay nako, para ka na rin again, titimbre ako bubusina, gagamit ko ang pangalan ni Willie Revillame, ni Papi Willie, na sinasabi parang si Willie ka na rin, masyadong mataas ang tingin sa sarili, masyado kang one-sided, masyado kang mayabang, may mga ganun na rin na hindi talaga natin naiiwasan. Kasi nga, sabi nga ni Vice, magsalita man siya ng maganda at kontrahin man niya ang ganito, lagi at meron pa rin talagang aakusa, magbabash at alam mo yon, hindi sasang-ayon sa mga sinasabi niya. And sa ngayon, dahil inamin nga niya na nag-undergo sila ng series of talks, not only with psychiatrists but with some people na makakapag-enlighten more sa kanilang o magbabalanse ng kanilang mga spiritual needs at saka ng kanilang mga moral obligations or whatsoever. Kasi obligation, kasi napapanood sila ni Ayon sa TV at syempre hindi nga lahat ng society or mga nakakanood ay naiintindihan yung ganung klaseng relasyon, or kung hindi man naiintindihan ay tinatanggap. More so, mas lalo nilang dapat na pag-ingatan ang mga bagay-bagay ngayon, talagang ang taas na tingin sa kanila. At saka talaga sila bilang nagmamahalan na couple, at mga tao, at kung yung mga, again, normal na mga couple ay nakakaranas ng mga away-away, tampuan, etc. Sila pa ba
Di ba? So, ina-appreciate natin yon, and ako nagpapasalamat sa pamamagitan nitong Unbearable Channel kasi, di ba, ako bilang ilang dekada na rin po sa industriya. Ilang dekada, nag-start ako 1986 sa mga pinanganak lang ngayon at nambabas na. Meron kasi ako nakita, parang, ay, ang galing naman itong bagong vlogger na to, gustong sumikot. Parang, ayoko na rin patulan kasi mas matanda pa yata pa ako sa iyo. At yun na nga. Anyway, hindi naman ito pagbibida at pag-aalsa ng bangko. Pero sa mga ibang pinipersonal ako, sana bago kayo mamersonal, mag-research po kayo ng mabuti para wag nyo namang binabato ng kung ano inaakusahan. Bukod sa ilong ko ha, wag nyo naman ako aakusahan ng kung ano as if na hindi ako nag-aral or hindi ko naiintindihan ng sinasabi ko. Hindi ako perpekto at marami ring pagkakamali. That's for one, that's for sure. Pero ako sa pagbabahagi ko ng mga impormasyon, ng ating mga karunungan at emosyon, base na rin po sa ating mga nakakausap at mga nakakasama sa industriya ng ito, industriya ng showbiz, ng sports, politika at ekonomiya, binabalansi po natin ng mga bagay-bagay. And on this note, talaga namang isa tayo sa mga ako hindi ko laging sinasabi na puro ako pabor din kay Vice. Maraming issue na talagang pinipitik din natin siya at ganyan. Marami akong kaibigan diyan sa It's Showtime. O diba, hindi ko na kailangan isa-isahin. Talaga naman nagkukwento rin naman sa akin. At hindi naman ito kwento lang na para sirain o siraan. But yung kwento na siguro para i-check kasi mga tao din yan, hindi naman perfect na pag nakita mo sila sa ganyan na nakasmile, tapos pag wala ng camera sa kanila, nag-iisnaban na sila. Alam mo yung ganon? Normal yan sa mga, sa bahay nga, di ba? Magkakapamilya, di ba? Habang natutulog ng dondon, sa magkakapamilya nga, nanay, tatay, mga anak, nagtatampuhan din or what. Which is, yun din po, kumbaga na magnify lang, lumalaki lang ng lumalaki, kalalo pat, mga personalidad ito na talagang kilalang kilala, hindi lang sa larangan na ito, hindi lang sa social media, hindi lang dito sa Philippines, maging sa ibang bahagi. Kaya medyo ina-appreciate or ina-admire natin yung kaparaanan nila kung paano din nilang kailangan tulungan yung mga sarili nila. Dahil minsan, may mga tanong din na kahit alam na nila yung sagot, kailangan i-validate, kailangan sabihin, tayo pa ba ay nasa tamang norm? Kung mabaga, ito pa rin ba yung landas na tinatahak natin, magsiserve pa rin sa majority? Mga ganong questions. And maraming salamat dahil sa pagpapa-interview ni Vice Ganda at saka doon sa issue na nagkonsulta sila ng ganon, bongga yun. Pero ito nga, bago pa ako matapos dito sa Vice Ganda item natin na to, nakakaloka din yung issue ng yung issue sa kanila ni di umano ni Sian Lim na nung nag-uumpisa ito sa showbiz at sa habang si Vice Ganda bahagi pa ng It's Showtime yung judge pa lang siya doon, parang naging love team sila doon. Tapos ano ba yung tawag na term nila na merong queer baiting yon, parang bait na parang nilalandi-landi siya nung araw, tapos biglang naglalabasan nga ngayon ng mga ebidensya. Pero we will have a separate episode on that. Pero natatawa lang po tayo kasi well, may mga kaibigan din at matagal ko rin pong nakatrabaho at nakasama si Sian Lim. Ikukwento ko yan sa susunod na episode. Ako po ang inyong lingkod, Papa Ambera Malambet Nabus. Nagpapasalamat hambang antok na ang isang Don dyan. May pasok pa yan, nagmamadali na yan. Pero natutulog siya, nagnanakaw ng mga tulog. Importante yung dun ang pagtulog. Kaya sa mga kaibigan at mga katimabetable na hindi pa natutulog dyan, matulog kayo ng mahimbing baon-baon ng aming magandang boses. Ambet Nabus po, nagpapasalamat!